maraming nagtitestimonya, pero ayaw mag-stand. As a lawyer, is that valid? Na nag-aakusa itong si De Lima at iba pa niya, sila Ontiveros, pinapalabas sa mainstream media, international, na ang Pangulong Duterte ay maraming ginurgor, ang ganito, ang ganyan. Then, narinig namin kahapon sa hearing na walang gusto mag-stand na any witness, kahit isang witness. Ang gusto lamang sabihin ni former Senator De Lima, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. That's Ganun lang true. simple. Kasi kung meron siyang ebidensyang makuha, naging DOJ secretary siya, naging chairman yata siya ng Human Rights Committee. Human Rights, yeah. So, sa termino niyang bilang Human Rights Committee chairman at saka bilang DOJ secretary, kung talagang ginanap lang nila yung tungkulin nila, ay baka nakakuha sila ng ebidensya. Ang problema, wala silang nakuha ng ebidensya. At kung meron man, siguro ay nakuha nila will not stand in court. Meaning, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte, kaya hindi sila nakapagsampa ng kahit anong kaso. Simpleng-simple yun. Yeah. Ano ba? Naging successful bang war on drugs si Pangulong Duterte? And number 2, ano yung opinion dun sa hearing kahapon na naganap kung napanood po ninyo? Una sa tanong mo kung successful, ako ang parametro o yung batayan kung bakit masasabi kong successful yan ay yung mga taong nakakausap ko. Sapagkat meron kaming constituent function, Ms. Maharlika. Sa mga pagpunta ko sa aking mga constituents, kasi party list kami, nationwide kami, nagtatanong din ako. At karamihan, masasabi kong marami sa kanila ang nagsabi na pabor sa kanila yung war on drugs ng ating Pangulo sapagkat nakapagbigay sa kanila ng katahimikan, yung mga kinatatakutan nila ay nawala, yung pagnanakaw sa lugar nila ay hindi man ganap na nawala, ngunit medyo significantly na na-reduce. Okay. Yung pagpunta nila sa mga lugar na hindi nila kilala ay meron na silang mga pagtitiwala na walang mangyayari sa kanila. Maraming ganitong mga positive na kanilang mga testimonials. Nakita ko kapag yan ay kinalap mo, yung kanilang composite na testimony na yon, masasabi ko na naging matagumpay yung programa ng Pangulo tungkol sa pagbaka sa droga. At naging pasihan din yan ng report ng PNP na dahil dyan, pati yung crime rates ay medyo bumaba ng very, very significant. So, yun ang aking pinagbabatayan na mga pamantayan na masasabi ko na mukhang naging maganda yung naging kapakipakinabang sa pangkalahatang mamamayang Pilipino. Maaring merong merong downside din yan sapagkat wala namang perpektong wala namang perpektong mekanismo para sugpuin mo ang droga eh. Ngunit kagaya nga nung narinig kong sinabi ng Pangulo sa kanyang former president sa kanyang pagpunta diyan sa Senado, hindi kanya perfect ito sapagkat lahat naman ay merong downside. Sa lahat ng gagawin mo, merong negatibo. Ngunit sa kanyang palagay, yung negatibo ay na-outweigh ng positibong impact ng kanyang programa. At nasabi nga niya, bakit ninyo inuusig itong mga pulis na ito? Samantalang ako, I take legal full responsibility on all this. Ang ibig niya sabihin, kung sa tingin ninyo yung aking ginawa bilang Pangulo, sapagkat bilang Pangulo, meron akong responsibility, meron akong pananagutan na pangalagaan ko yung mamamayan. Ito yung sinumpaan kong tungkulin. Yun ang gusto niyang ipahayag sa atin eh. Yes. Sumumpa ako na gagawin ko yung makabubuti sa ating mamamayan. At yun ang aking inakala na mabuti sapagkat nakikita ko na sasama ng sasama yung ating bansa kapag hindi ko napigil o nasawata itong menace na to ng ating lipunan. So para sa kanya at para sa amin at sa atin naman nung panahon na yon sapagkat siya yung kinilala nating Pangulo,
ay ang kanyang war on drugs is a legitimate program to address what he believed is the most potent machinery in order to eradicate, if not totally eradicate itong problema sa ating lipunan. Ngunit makikita hindi naman magtatagumpay yung programa naputol kayo kanina, mga 30, 40 seconds po. So ayun, going back po, yung sabi mo para, ayun, you talk about Pangulong Duterte doon na he will take full responsibility sa action na ginawa. I will take full legal responsibility. Sabihin, kung susukatin ninyo yung ginawa kong programa, halimbawa, na pinanagutan naman natin yun, yung buong pamahalaan, pati nga yung Kongreso at saka yung Supreme Court ng panahon na yun, wala namang isinampang kaso laban sa akin. Ibig sabihin, pinanagutan ko na ito ay isang legitimate government function dahil sa aking paniwala na ito yung nararapat na gawin at ito ang nalalaman kong paraan para isalba natin ang ating bansa. Wala namang kaso kanyang bumangon. Parang yun ang gusto niya sabihin. Bakit ngayon nyo sinisita nyo ako at yung mga pulis? Ba't ngayon nagkaroon kayo? Why is it that there is a belated anong tawag natin dyan? Isang napaghatol na hindi nyo ako hinatulan nung ako'y presidente pagkatapos ngayon kayo hahatol. Parang it's too late in the day. Ngayon, kung inaakala ninyo na nagkulang ako sapagkat wala namang perpektong programa talaga, maliban na lang sa pag-aakala ko na ito ay legitimate at nararapat lang, ako, I take full responsibility. Wag na ninyong birahin yung mga polis. Ako na lang ang birahin nyo. Ako na lang ang usigin nyo. Pero sa sinabi niya ngayon, usigin nyo ako. Ay, paano nilang uusigin ng Pangulo? Yeah. So, kung si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong si dating DOJ Secretary de Lima na bakit hindi nga sila nag-file ng kaso during Noynoy time, which is, isa siya sa may highest position as a cabinet secretary. Bilang abogado po, ano yung sa tingin mo na kailangan malaman ng taong bayan yung pagsagot ni De Lima doon sa tanong ni Senator Estrada na bakit wala kayong final na case? Ang sagot ni De Lima, kasi walang gustong mag-stand na witness, walang makuwang ebidensya, pero may testimonya, maraming nagtitestimonya, pero ayaw mag-stand. As a lawyer, is that valid? Na nag-aakusa itong si De Lima at iba pa niya sila Ontiveros, pinapalabas sa mainstream media, international, na ang Pangulong Duterte ay maraming ginurgor, ang ganito, ang ganyan. Then, nalirinig namin kahapon sa hearing na walang gusto mag-stand na any witness, kahit isang witness. Ang gusto lamang sabihin ni former Senator De Lima, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. That's Ganun lang true. simple. Kasi kung meron siyang ebidensyang makuha, naging DOJ Secretary siya, naging chairman yata siya ng Human Rights Committee. Human Rights, yeah. So, sa termino niyang bilang Human Rights Committee chairman at saka bilang DOJ Secretary, kung talagang ginanap lang nila yung tungkulin nila, ay baka nakakuha sila ng ebidensya. Ang problema, wala silang nakuha ng ebidensya. At kung meron man, siguro yung nakuha nila will not stand in court. Meaning, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte kaya hindi sila nakapagsampa ng kahit anong kaso. Simpleng-simple yun. Yes. Yeah. Ayan, may mga ilang minuto pa tayo natitira, no? Kung dun sa hearing kasi kahapon, ipinamalas ni Pangulong Duterte kung gaano niya kamahal ang mga OFW natin, ang mga Pilipino nasa labas ng bansa na nagpapakahirap, na nagre-remit, nagpapadala ng remittance para sa kanilang mga anak, pamilya, para magkaroon ng magandang bukas. Then, dahil sa epekto ng ipinagbabawal na, droga,
ay nasisira ang kanilang kabuhayan. Yun yung giniit ni Pangulong Duterte kung bakit ganun yung approach niya sa war on drugs. Dahil concerned siya sa amin, mga nasa labas ng bansa at mga OFW. At na-appreciate namin yon. Kapag naging senador ka na po, ano yung i-expect namin sa'yo at ang mga OFW na umaasa na one day na makauwi sila sa inang bayan, mahal na inang bayan, na magkaroon man lang ng kahit dissenting pamumuhay, payak at disente, na ma-enjoy kasama ang pamilya at hindi kakaba-kaba dahil sobrang hirap ng buhay, sobrang talamak ng krimen. So, pag naging senator na po kayo, ano ang pwede ninyong ma-contribute sa OFW at sa buong Pilipino? Unang-una, Miss Maharlika, yung pananatili nila sa ibang bansa sa ngayon, kagaya nung aking iminungkahi nung kino-confirm namin yung bagong secretary ng DMW. Ang sabi ko, Okay. ang kailangan ng mga yan, hindi yung tawagin nyo silang national o makabagong mga Bayani. bayani o kaya mga counterparts in national development, mga gandang mga pananalita. Hindi yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila kako yung protection at saka protection. Sapagkat pag nasa ibang bansa na sila, wala na silang makakapitan talaga eh. Ngayon, kapag hindi kayo nagdagdag o naglagay ng mga abogado na tutulong sa kanila, kagaya ng nung tinanong ko sila, ilan ng mga abogado ka kung tumutulong sa mga OFWs natin. Ang sinabi nila, 2 law offices lang. Sabi ko, hindi naman po pwede yan. Sa Kingdom of Saudi Arabia lang, 100,000 na ang mga may problema sa hurub na hurub pa lang. Hindi ka po pwede yan. Kinakailangan mag-hire kayo ng mga abogado talaga na siguro sa local na lang na nakakaintindi ng mga batas nila at yung sistema ng kanilang legal environment dyan. Hindi po pwede na dito manggagaling sapagkat ang manggagaling dito nag-i-interpret lang ng Islamic laws pero hindi sila kako practitioners. So higit na makatutulong ka kapag ikaw mismo ay dinagdagan mo. Meron naman kayong budget na 2.8 billion eh. Anong gagawin mo diyan? Ang ginagawa mo rito ay pagka merong na-harass o anong tawag din sa pagka merong napagsamantalahan o kung ano man ang nangyari na kababayan nating OFW, ang unang default nila pinauuwi nila eh. Hindi ka ako maganda yon. Sapagkat hindi mo pwede i-prosecute, maaaring walang kasalanan yung ating OFW eh. Kinakailangan, ilaban mo muna yon. Kung wala tayong abogado na gagamitin dyan, ay ang talagang gagawin, pauwiin mo na lang. Kaya tuwan-tuwa ka ako kung sino-sino man yung mga employers na yan kasi nai-incentivize sila na gawan ng masama yung ating mga kababayan kasi pauwiin mo lang eh, walang magpo-prosecute eh, walang tetestigo laban sa kanila. Yun ang una, kailangan yung protection na habang nandyan sila, mapangalagaan ng ating mga kababayang OFW. Yung pag-uwi nila dito, dapat meron naman silang maihintay dito na parang masasabi nating magagamit naman nila na hindi yung uuwi sila rito na nahirapan na nga sila doon. Pagdating dito, hirap pa sila. Dapat meron namang magagawa o maring may batas naman na makapagbibigay sa kanila ng kaluwagan. Halimbawa, marami akong iniisip eh. Meron akong bill na hindi ko na naituloy na sinasabi ko roon na kailangan parang may SSS din naman sana sila habang sila ay nandun sa matagal na panahon na pagdating nila rito ay maaari nilang magamit yun, di lamang yung dahil sa OWA. Pagdating ka ako, yung OWA naman ay kinakailangan ayusin din natin sapagkat yung bilyong-bilyong pera na nandyan lamang sa land bank, hindi naman kumikita yung pera. Napansin ko mahigit na, kung hindi ko nagkakamali, mahigit na parang 80 billion na pesos yata. Hindi ko malaman paano gagamitin yun. Kapag ka umuwi na yung OFW for good, dapat yung pera na yun na nakalagay sa bangko, magkaroon tayo ng isang batas na siguro ay magmumula doon ang makatutulong din sa kanila kapag nag-settle na sa ating bansa.
marami pa Maharlika, ngunit iisa-isa natin Yeah. tayo napunta roon. Yes, Kong. Panghuli na lang po na katanungan ko sa inyo. Ito po patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan sa usaping healthcare. Yung mga kababayan nating kawawa, walang pera, tinatanggihan kapag nasa ospital. Kumbaga, dying na 50-50 ay tinatanggihan sa mga ospital. Talagang kawawa po, Kong, yung ating mga Pilipino. Anong magagawa nyo pag nasa Senate na kayo sa problemang ito? At ano yung take mo dito? Sa kabila ng kahirapan ng ating mga kababayan na hindi tinatanggap sa mga hospitals dahil walang pera, din yung 90 billion na budget from the PhilHealth ay dinownload sa national government. What is your take on that? Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ng mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa makatwid, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. Ganito ang mangyayari sa atin. Ang long-term effect nito, hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulong, baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Siguro mag-agree ang mga nanonood sa atin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon. Kung ikaw na rin mismo nagsabi na mayroong failure sa Congress, talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka, yung issue sa 125 million na confi ni Inday na ipaliwanag na, kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compared dun sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress, yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun na yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang Metro Manila. Yes. Itong huli, 1 linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa tubig. Yeah. Ngayon, sa kwenta ko, yung 3 taon na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito kalawak na pagbaha na pinsala, 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Yeah. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay binaha? At ngayon lang nangyari ito. Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahayin? Kaya sabi ko,
ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili nyo na akuin na ninyo. Sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw nila. Ewan ko kung merong magtatangka isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag sinyasat ang bahagi na yan. Yeah, kitang-kita po 'yan ng taong bayan ang problema talaga diyan sa ating bayan, ano. Kumatanong ko lang, what is your view sa approach ng Marcos Jr. dito sa calamity preparedness? Kasi nakita ng taong bayan na hindi naghanda, kaya mas dumami yung casualties and also yung mga na biktima talaga na yung mga bahay dahil walang preparedness like 3 days, 4 days before the bagyo at walang based ito sa social media, walang mga naka-standby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then narinig natin ang presidente during the briefing, during the day or after that the calamity pa lang nagbi-briefing, tapos hindi niya alam yung gagawin niya. For sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong, it's not leadership, meron tayong gobyerno na ganun yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Unang-una, nalulungkot ako, Ms. Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin nila ay disaster prevention, merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito eh. Ngunit, ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, maganda din yun eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang Pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating Pangulo, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan, katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko, meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang hindi ko alam ang pangalan nito parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na like satellite na ginamit dito, parang 1 billion, parang satellite ito na nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap. Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, magpreposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking maliit na magagawa, napadala na rin kami ng kahit ano. So, walang straight o kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at nawawalan parang nawawalan ako ng pag-asa.